Naging sentro ng atensyon ang emotional post ni Bella Padilla tungkol sa mga personal na pagsubok na kanyang pinagdaanan, kabilang ang sakit na naramdaman niya mula sa mga taong matagal niyang sinuportahan, ngunit hindi umano siya nasamahan nang siya naman ang nangangailangan ng tulong. Bagamat wala siyang binanggit na pangalan, iniuugnay ito ng ilang netizens sa usap-usapan tungkol sa pagbabago sa kanyang pagkakaibigan kina Kim Chiu at Angelica Panganiban. The Philippine Showbiz List presents Personal Struggle Post ni Bella Padilla. May kinalaman ba sina Kim at Angelica? The beginning of Ang Becky's rumored rift. Bago pa man magkaroon ng anumang espekulasyon, isa ang Ang Becky sa mga celebrity friendships na hinangaan ng publiko. Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi ng kanilang pagkakaibigan ang mga simpleng bonding, bakasyon, movie premieres, birthday celebrations, at maging ang pagsuporta sa mahahalagang yugto ng buhay ng isa't isa. Madalas ding ikwento ni Bella kung paano niya pinahahalagahan ang suportang ibinibigay ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Dahil dito lalong naging nakakagulat para sa maraming netizens nang mapansing tila unti-unting nabawasan ang kanilang public interactions pagpasok ng 2026. Hinihinalang nagsimula ang unang lamat sa publiko noong February nang sumalang si Bella bilang guest sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Sa gitna ng kanilang talakayan, casual na naibahagi niya sa telebisyon na sumailalim sa isang egg freezing procedure si Kim. Bagamat positibo ang konteksto ng pagkakabanggit ni Bella, hindi ito nagustuhan ng maraming netizens at nagdulot ng debate online tungkol sa privacy boundaries ng magkakaibigan. Ayon sa mga ulat na lumabas, simula nang mailathala ang panayam na ito ay tuluyan nang naputol ang karaniwang interaksyon ni Bella at Kim sa social media. Marami ang naghinala na posibleng dinamdam ni Kim ang paglabas ng kanyang personal at medikal na impormasyon nang walang formal na pahintulot. Bella and Kim's birthday silence that sparked more speculations. Lalong naging malinaw sa mga taga-subaybay na may malalim na issue sa pagitan ng magkakaibigan nang pumasok ang buwan ng April at May. Noong sumapit ang kaarawan ni Kim noong April 19, napansin ng mga fans na hindi agad nag-post si Bella. Lumipas ang 10 araw bago mag-post si Bella ng pagbati noong April 29, kung saan tinawag niya si Kim na Taurian Twin. Subalit dalawang bagay ang naging mitya ng hinala. Hindi tinag ni Bella si Kim sa larawan at hindi rin ito ni-like o ni-replyan ni Kim. Naging mas malala ang sitwasyon noong May sa kaarawan naman ni Bella. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ganap na tahimik si Kim at hindi binati si Bella sa kanyang espesyal na araw. Isang tradisyon na palagi nilang ginagawa noon sa harap ng publiko. Ang hindi pagbati ni Kim ay naging matibay na senyales para sa mga netizens na formal nang pumasok sa isang silent war ang dalawa. Bella's silent battle amid public backlash. Habang patuloy na pinag-uusapan online ang umano'y pagbabago sa friendship niya kay Kim at Angelica, hinarap din niya ang matinding unos sa kanyang karera sa seryeng Blood vs. Duty. Noong pumasok sa cast ang kanyang tiyuhing si Robin Padilla, nakaranas siya ng matinding cyberbullying mula sa mga netizens na nag-aakusang ginamit niya ang kanyang posisyon upang bigyan ito ng magandang plataporma. Nagpaliwanag si Bella na wala siyang kinalaman sa casting at magkaiba sila ng political na pananaw ng kanyang uncle. Ngunit hindi tumigil ang pambabatikos. Lalo pang nagulo ang sitwasyon ng ilabas sa YouTube vlog ni OG Diaz ang mga reklamo umano ng production staff laban kay Bella. Ayon sa ulat ng mga insider, naging sakit siya sa ulo sa set dahil sa pakikialam umano sa script, pagkakaayos ng mga eksena at diretsahang pag-bypass sa produksyon upang magsumbong sa top management ng network. May mga bali-balita pa ukol sa naging alitan nila ni Baron Geisler. Dahil sa lumalalang tensyon, biglang pinatay ang karakter ni Bella at Robin sa serye. Wala mang sabihin si Bella, may ilang netizens ang naniniwalang nasaktan siya dahil walang sinuman sa kanyang mga malalapit na kaibigan sa industriya ang nagsalita upang ipagtanggol siya sa gitna ng matinding bashing at issue sa trabaho. Sa katunayan, agaw pansin ang sunod-sunod na matatalim na mensaheng ibinahagi niya sa kanyang Instagram stories. Kabilang dito ang art cards na may linyang, "No one can defeat the person God choose to win. May God forgive the people who tried to break me." At, "Drama at this age is embarrassing. Go make some money and find peace." Ang tiyempo ng mga posts na ito ay lalong nagkumpirma sa hinala ng netizens na may malalim na problema siyang pinagdaraanan. Angelica's life update post fueled Ang Becky's speculations.
Noong July 15, tuluyan nang napatunayan ng publiko na hindi lamang kay Kim may issue si Bella, kundi kasama rin si Angelica. Nag-post si Angelica ng isang mid-year life update sa Instagram upang pasalamatan ang mga taong nagpasaya sa kanyang unang 6 na buwan ng taon. Kasama sa mga larawang ibinahagi niya ang kanyang matatamis na tagpo kasama si Kim. Gayunpaman mapapansin na wala ang pangalan at larawan ni Bella. Nagkomento pa si Kim sa post na sinagot naman ni Angelica ng may labis na pagmamahal habang si Bella ay hindi man lang nag-iwan ng like o komento. Dito na umusbong muli ang tanong kung tuluyan na bang tinanggal si Bella sa kanilang grupo. Bella speaks about personal struggles. Sa gitna ng patuloy na espekulasyon, nagbahagi si Bella ng isang emosyonal na mensahe tungkol sa mga personal na pagsubok na kanyang pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Sa kanyang Instagram post noong July 29, ibinahagi niya ang isang video mula sa kanyang pottery session na sinabayan ng kantang Someday I'll Get It ni Alec Olsen. Ikwento ni Bella na naging puno ng biyaya ang simula ng kanyang taon mula sa mga bagong proyekto, tagumpay ng kanyang mga pelikula, shoots, trip, nominasyon at pagkilala. Ngunit sa kabila ng mga ito, sinabi niyang may mga malulungkot na pangyayaring dumating sa kanyang personal na buhay na pinili niyang harapin ng tahimik. Ayon sa kanya, sa panahong yon ay natutunan niya kung sino ang tunay niyang mapagkakatiwalaan. Binanggit niya na may mga taong matagal niyang sinuportahan at inangat, ngunit hindi umano siya tinulungan nang siya naman ang nangangailangan ng suporta. Ibinahagi rin ni Bella na may mga dating sakit mula sa kanyang nakaraan na muling lumitaw, ngunit nagsisimula na siyang harapin muli ang kanyang boses at matutong tumindig para sa sarili. Sa huli sinabi niyang hindi pa niya lubos na alam ang lahat ng sagot sa kanyang pinagdaraanan. Ngunit natutunan niyang tanggapin ang kanyang emosyon at harapin ang mga susunod na hakbang.